ay sa kahanginan. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Sandra. Ngayong araw na ito ay sasamahan ko kayong sagutin ang mga gawain na nasa unang markahan, ikatlong sanayang papel sa asignaturang musika ng ika-4 na baitang. Handa na ba ang inyong mga sanayang papel? Ballpen at sagutang papel? Halina't samahan ninyo ako sa pagtuklas ng bagong kaalaman. Tara! Magsimula na tayo! Ang paksa na ating pag-aaralan ngayon ay pinamagatang pagbasa ng iba't ibang rhythmic patterns na 2-4, 3-4 at 4-4. Inaasahang sa pamamagitan nito, makakamit mo ang mga sumusunod na mga layunin. Una, nakikilala ang mga notes at rests sa iba't ibang rhythmic patterns. Pangalawa, nakababasa ng iba't ibang rhythmic patterns sa pamamagitan ng pagpalakpak. At pangatlo, napapahalagahan ang gamit ng mga rhythmic patterns sa musika. Sa musika, ang tunog ay naipakikita sa pamamagitan ng notes. Ang katahimikan naman ay naipakikita sa pamamagitan ng rests. Ang rhythm ay puso o sentro ng musika. Ito ay ang indayog na tunog upang bigyang buhay ang isang kanta. Ang hulwarang ritmo o ang rhythmic pattern ay ang pinagpangkat-pangkat na mahaba at maiikling tunog at pahinga o pinagsama-samang mga notes at rest na naaayon sa isang nakatakdang time signature. Kung maaalala mo pa, ang buong nota ay may 4 na kumpas. Ang kalahating nota ay may 2 kumpas. Ang apating nota ay may 1 kumpas. At ang 8 nota naman ay may kalahating kumpas. Ang mga nota ay ginagamit sa mga tunog na gamit ang pagpalakpak. At ang kumpas na walang tunog ay ipinapakita ng mga pahinga o hindi pagpalakpak. Ang simbolo ng duple meter ay 2-4. Ang numero na nasa itaas na 2 ay nagsasaad ng bilang ng kumpas bawat grupo ng mga nota o pahinga. At ang numero na nasa ibaba na 4 ay nagsasaad ng uri ng nota na may 1 kumpas. Gayon din ang triple meter o 3-4 at ang 4-4. Ang palakumpasang ito ay may 3 pulso o kumpas sa bawat sukat. Ang unang pulso ay may diin na mas mabigat kaysa ikalawa at ikatlong pulso tulad nito. Halimbawa, ngayon, dumako tayo sa gawain 1 at buksan ang unang pahina ng inyong sanayang papel. Sabay-sabay nating basahin ang panuto. Kilalanin ang nawawalang notes at rests sa loob ng rhythmic patterns base sa ibinigay na palakumpasan. Iguhit ang iyong sagot sa patlang. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng tig-15 segundo upang sagutan ang bawat bilang. Simulan na natin! Unang item. Ang sagot ay quarter note. Magaling mga bata! Ikalawang item.
Ang sagot ay half note at quarter note. Ikatlong item. Ang sagot ay half note at quarter note. Magaling mga bata! Ikaapat na item. Ang sagot ay quarter note at half note. Ikalimang item. Ang sagot ay quarter note at quarter note. Magaling mga bata! Nakuha nyo! Dumako naman tayo sa ikalawang gawain ng inyong sanayang papel at sabay-sabay nating basahin ang panuto. Basahin ang mga rhythmic patterns sa bawat bilang gamit ang pagpalakpak. Pero bago tayo magsimula, sumangguni sa scorecard na inyong makikita sa screen at sa inyong sanayang papel. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang basahin ang bawat rhythmic pattern. Simulan na natin! Tapos na ang oras mga bata. Nagawa niyo ba ng maayos? Tingnan natin kung tama ba ang inyong pagbasa ng rhythmic pattern gamit ang pagpalakpak. Unang bilang. Ikalawang bilang. Ikatlong bilang. Ikaapat na bilang. Panglimang bilang. Magaling mga bata! Ngayon ay dumako naman tayo sa ikatlong gawain ng ating sanayang papel at sabay-sabay natin basahin ang tanong. Paano natin mapapahalagahan ang gamit ng rhythmic pattern sa musika?
Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang sagutin ang tanong. Simulan na natin. Magaling mga bata! Marami na kayong natutunan sa ating aralin tungkol sa pagbasa ng iba't ibang rhythmic patterns. At ngayon, dumako naman tayo sa paglalahad ang panghuling gawain sa aralin na ito. Sabay-sabay nating basahin ang mga katanungan. Una, ano ang rhythmic pattern? Pangalawa, paano nababasa ang rhythmic pattern? Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Aasahan ko na sasagutan nyo ang natitirang mga gawain ng inyong sanayang papel. At dito na nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa pagbasa ng iba't ibang rhythmic pattern. Paalam!